lang nagaano na comment o ano, Oo nga, yun nga sinasabi ko sa iyo eh. 'di ba? 'Di ba wala? At hinuli ko kung sino ang totoo sa akin. Yung mga hindi sa akin nagka-comment, biglang nag-comment. Oo, di ba? Kaya sabi ko nga rin, ito pa etching lang ito. Yung post na to, malamang ito. Pang-ano ko lang yan kasi gusto ko lang makita kung sino talaga yung ano, yung ma-comment diyan sa post ko na dati na hindi naman nagka-comment sa akin. 'Di ba? Ang dami. Ibigay dumami ng comment. Oo nga. Oh. Kasi akala nila mahahambulan ng mga tabang at tsukulaki. Ay, alam ko naman kung sino. Alam ko naman kung sino ang talagang babigyan ko pa sa lubong. Sabi ko nga ng ganyan, kaya ako di ba nga nag-open up sa'yo, nasabi ko, ba't ganyan, 3,800 something ang 1,800 plus yung friends sa Facebook. Bakit kayo nagka-comment, dalawa, tatlo? Pag ikaw nagla-live, ang audience, minsan ako lang ang viewer, dalawa, tatlo, apat. Oo. Swerte na pagsampo ang viewer mo. Samantalang, sabi ko kateka nga, tumalikot ko yung ano mo, yung wall mo. Oo. Yung conference mo, 3,800 something. Samantalang ako ang friend ko, 400 lang. Oo. Sabi ko, pagkadami-dami naman pala ang friend sa Facebook, bakit ang post mo naglalay, isa, dalawa, tatlo? Oo nga. Di ba? Nakita ko minsan nga eh. Minsan talaga ang mga post mo, nakita ko, as in walang comment, walang. Wala talaga. Oo. Tinignan ko ang pag-post mo, aba, 5 araw na nakalipas. 3 araw na nakalipas. Kaya nag-nilalike ko, sabi ko ng ganyan. Nag-post si Dobby ni isa, wala man nalalike. So nilalike ko kasi minsan may mga hindi naman talaga dumadaan sa newsfeed natin lahat. Ang mga post ng friend natin. Minsan hindi nakikita. Pero pag katulad niya, wala akong nakikita na post sa'yo. Ilang araw na wala akong nakikita. Pupunta ko sa wall mo, titignan ko. Kasi may post siya na ganito pala. Ay hindi naman ito dumaan sa wall ko. Initin ko sa hindi naman ito dumaan sa newsfeed. Katulad nung niluto mong kalabasa na yung ginataan. Saka yung nagluto ka ng isda na parang inunon. Oo. Hindi kaya naman sa newsfeed ko. Nakita ko yun dahil nagpunta ako sa wall mo. Oo nga, hindi dumaan sa... Inano ko nga, sabi ko, nakapalo naman ako, bakit kami hindi dumadaan? So sa dami rin siguro ng trabaho ng Facebook, hindi talaga nila lahat na antabayanan, na pagagaanin sa lahat ng kaibigan. Bakit ngayon may mga may nagla-like na ngayon na akala nasa Pilipinas na ako? Oo nga. Tingnan mo. Kaya nga, di ba ako nagsabi sa iyo, ganun. Tama-tama naman, kinabukasan nag-post ka na. Di ba sinabi mo nga na ganun ang friend mo? Oo. Unang-una nga ang picture ko doon, nandun ang picture ko, di ba? Oo. Sabi mo meron kang kaibigan ganito marami, pero hindi mo naman nararamdaman, hindi mo naman nag-comment, hindi naman nag-live. Ayun, nakita ko nga yung post mo na yun. Ayun. Kaya yan. May kwento pala ako sa iyo. Ano yung kwento mo? Di ba sabi sa iyo ni Direk Oposa, tutulungan niya si Christian? Oo. O bakit hindi niya tinulungan noon? Tutulungan niya siya, friend. Kasi bago ko nakilala si Christian, nakilala niya na yan. Kailan naman ako nakilala yan? 2017. Kailan pa sila magkakilala? Di ba noon pa? O bakit hindi niya tinulungan agad? Magkakasunuran lang, friend. Magkakasunuran lang. Hindi, matagal na sila magkaibigan. Kasi magkasunuran lang kayo ni Direk. Kasi siya, taga kababayan niya yan. Oo, Bisaya. Oo. Pag nagsasalita nga si Direk, kahit hindi sa salita niya, na yung pagkabisaya niya. Kaya, maano na silang magkakilala. Siya sa Toronto. Sa Toronto, Canada, siya nga nakatira. Sabi ko nga ng ganyan, sabi ko, oy, pagkalapit lang kayo ni Dobby, sabi saan ba siya? Sabi ko, di ba Saskatchewan? Saskatchewan, Canada. Siya naman ay Toronto.
niya, mga anak niya, di ba, 3 yung anak ni Direk? Mhm. Yun, happy wife niya. Eh, maganda ang trabaho kaya ni Direk diyan sa Tokyo. Ang tagal na pala niya doon naninirahan, hindi na pala siya naninirahan. Mm. Okay. Sabi ko nga kay Direk, meron pa yung tagawalis lang ng ano, aba maganda parang buhay ng tagawalis niya. At basurero, ang ganda na buhay, nakaputsi. O, di ba? Mhm. Yung kapitbahay mo dyan, friend, na matanda, sabi mo ako na lang mag-alaga sa kanya para makarating ako ng kanan. Next door yun. Ilalagay na siguro yun sa nursing home ng mga anak. Kasi hindi tinatantanan. Nursing Ilang home. taon na siya? 80. Hindi ko sabi. Ha? 80. Gusto nang ilagay ng mga ano, ng mga anak sa nursing home. Kasi gusto nang ibintang bahay. Ayaw ko na. 80 na pala. Bakit hindi mo inireto kay papa mo? Ayaw man ni Papa kasi sabi ni Papa matanda na. Ayaw ni papa mo ng matanda. Ayaw gusto niyo bata. Yung babae, 80. Matanda na 80. Pero mas mukha pang matanda kay Papa. Ah. Oo, malakas na si papa, di ba? Oo. Malakas pa kaya. Oo. Kita mo naman magpikikilos, parang binata pa. Oo naman. Bagets na bagets. Lalo na pag nauwi dyan sa Pilipinas, ano yan? Naliligaw pa. Maraming mga babaeng nagkukursunada. Oo. Kasi mapera si papay mo, kaya siguro nagkakursunada. Oo. Lalo na yung nagsabi si Papa na makuha siyang, yung magtaga-alaga sa kanya. Alam, maraming nag-a-apply. At may nagliligaw nga ka, Papa. Grabe. Buhay pa si Mama, nagliligaw kay Papa. Eh, di ba si papay mo may pera siya sa Canada? May pension siya, oo. Magkano yun? 2,000. Magkano sa 2,000? Ha? Magkano ang Philippine money yun? Yan, mga 80,000. Oo, di ba? Mm-mm. Sarap ng buhay ng mapapangasawa. Mayroong kulang-kulang 100,000 naman. 80,000. Oo, di ang laki pa rin 80,000. 80. Nagkwento pa. Ikaw nag-aalaga kay papay. Magkano binibigay ni papay sa'yo? Wala. Oh. Hindi, pinapamasaya niya ako pauwi dyan sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin pag dumarating ang ikaw din, may pera ka rin naman, di ba? Oo. Oo. Saka pinapamasaya niya ako pag nauwing Pilipinas. Binigyan niya akong pera pang bili ng ticket pa uwing Pilipinas. Yan. Parang masarap ang buhay niya sa Canada, pero parang hindi nagkakasakit ang tao. Ay, oo naman, nagkakasakit. Ay, alam mo ba dito, friend, yung mga tao, ang dami namamatay. Sunod. Kasi ang init ng panahon dito. Yan ba yung mainit? Mainit din dito, pero hindi kami nalabas sa sobrang init. Ayoko hindi ko kayang maglabas lumabas ng sobrang init, parang nasusunog ako. Hindi ko kaya talaga. Kaya kahit nandyan ako sa Pilipinas, palagi akong naka-long sleeve kasi hindi ko talaga kayang init. Talagang nasusunog ako. Yung kutis ko parang nasusunog, parang linigay mo sa apoy. Talagang nasusunog. Pero hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Ang dami-dami namamatay. Heat stroke. Oo, heat stroke yan. May kwento ako sa iyo. Kininto ba sa iyo ni Christian kung paano kami nagkakilala? Hindi. Okay. Ganito yun. Nang mag-contact sa akin si Christian noon, may sakit na siya. Anong sakit? Ulcer nga. Tapos may gamot na iniinom, kaya lang hindi niya mabili. Kaya yun, sa akin na naghingi sa akin na pangbili ng
resita niya. Saka may yung mga sugat siya sa katawan nga sa paa niya. Sugat na ano. Sabi nga ano siya yung nakulam. Kaya yung pinaanuhan ko siya ng siyang gamot yun. Doon yung na ano siya kasi sabi niya wala siyang kaibigan na malalapitan na magkatulong sa kanya pambili niya ng gamot. Kaya lumapit na siya sa akin. Yun ang pagkaano namin, pagkakilala. Yung talagang sabi niya walang-wala na siya, lumapit siya sa akin. Pwede ko bang tawagin ang ganitong termino? Ha? Gatasan. Ano? Pwede kong tawagin gatasan, gano'n. Sino? Yung bang, kasi sabi mo walang malapitan, kayo lumapit. Oo. Sabi naman ni Direk, minahal ka naman. Tapos sabi mo naman, ba talaga? Ay, kung minahal ako, bakit linait ako sa Facebook account ni Direk? Alam mo, friend, yung panlalait sa Facebook, hindi naman nangangulugan hindi mahal. O, di ba? O, baliktarin lang natin ha, huwag ka ma-offend ha. Nilait mo rin naman siya sa Facebook mo. Oh, sa Facebook ko. Pero pero wala akong kasabwat na linalait. For example, ikaw saka ako kinakasabwat tayong dalawa tapos laban sa kanya. Sa wall ni Direk pala nangyari. Oo naman. For example, ganito ha. Sa wall mo linalait mo yung asawa mo, for example, at kasabwat mo ako. Lalaitin yung asawa mo sa Facebook wall mo. Oh. Hindi ko yung nakita sa Facebook account ni Christian. Doon mismo sa Facebook ni Direk Oposa na may mga nagka-comment laban sa akin plus mga patama sa akin. Tapos hindi nga nila ako pigpapangalanan, pero ako 'yun. Pero dumating sa point na nagpangabot kayo ni Direk, nag-away talaga kayo? Ha? Dumating ba sa point na nagpangabot kayo, nag-away kayo? Hindi, kami ni Direk Oposa. Oo. Oo, dahil nga dyan. Dahil sa panglait nila sa akin. Kaya nag-message ako sa kanya na huwag siya magsali-sali sa away namin. Ano man ang sabi niya? Ay, sabi wala daw siyang alam sa away namin. Saka hindi ako yung parang sinto-sinto, ganyan. Sabi niya, kung nakinig ka lang daw, hindi dapat siya namatay. Ano? Kung nakinig ka lang daw, hindi siya namatay. Anong nakinig? Nakinig ka na dapat na, di ba, pinauuwi ka o kaya gusto niya pumunta dyan ng Canada. Kung kinuha mo na daw, sabi ni Direk, pwede naman niya kunin si Christian. Makaka-apply na yung bata, pero hindi niya kinuha. Puro lang siya mahal, pero hindi naman niya kung hindi ka naman daw kumitilos. Hindi ko nga siya, sinabihan ko si Christian. Hindi, wala ka naman sa silang alam mo eh. Sinabihan ko si Christian, hindi ko siya ma-sponsor. Kasi, may pa ako, may asawa. Hindi pa ako divorce. Ba't hindi po pa pwedeng sponsoran kahit na friend lang? Ay, hindi nga pwede kasi may pamilya akong magagalit sa akin. Bakit ako ma-sponsor sa ibang tao tapos sa pamilya ko hindi? Na marami akong kapatid na gustong pumunta dito. O, anong mangyayari? Di ba? Magkakagulo ang pamilya ko. May mga contradiction pala. Oo naman. Ikaw kaya, mangyari yan sa'yo. Kaya sabi ko, dapat idaan sa legal. Sa legal, para walang magalit sa aking pamilya. Saka ang ano yun, dapat tinulungan yun ni Direk Oposa. Tutulungan na talaga niya kasi ang akala nga daw ni Christian, tutulungan mo kasi nag-ano ka naman ng tulong, nag-offer ka ng tulong. Pero nung bandang huli na parang wala ka naman daw, as in, wala lumalabas sa tulong,
Sabi daw ni Direk, sige kung gusto mo talaga, magkaroon ng magkaroon ng kanta, magre-recording tayo. Oh, dapat ginawa niya na yon. Noon pa. Sabi na dapat mo talaga, oo. Oh, dahil kasi, dahil lang sa Canada siya. kasi sinabihan ko saka mas mapera siya. At ako'y sinabihan ko si Christian, ha? Mas mapera ka, sabi ni Direk, kaya mo mag-produce ang pelikula. Sino nagsabing mas mapera ako? Hindi niya sinabi, joke lang. Oh. Sabi ko sa kanya, ako nagsabi, sabi ko, dapat lang talaga ikaw ang tumulong kay Christian, dahil ikaw yung mapera Direk. Hindi kami yung pelikula, ikaw din ang producer. Oo nga. Dapat. Sabi nga ng ganun niya. Alam mo, ngayon gumagawa sa Canada ng 4 na pelikula, Baksi ni Malaya. Ang mga artista niya, foreigner sa Tagalog, Pilipino. Oh, dapat hindi noon pa. Pinaproduce sa pelikula pang Sinimalaya. Oh. Produce niya. Saka, Produce niya, pera niya. saka noon pa, tinulungan niya na dahil mas nauna siyang mas close sila ni Christian kaysa sa akin. May mga bagay na hindi sa akin nagkukwento si Christian. Mas close sila. Sana dapat tinulungan niya na. Noon pa. Kasi sinabihan ko si Christian, humingi ka ng tulong kay Direk Oposa. Sabi ko. Kasi sabi ko, marami siyang mga kakilala, babae, na pwede kang matulungan. Sabi ko kay Christian, hindi kita matutulungan. Oh, sinabihan ko yan. Sinabihan ko yan si Christian. Ni Christian. Hindi siya naimik. Hindi siya naimik. O dapat, saka alam na pala niya ni, Paniwala niya, friend, hindi si Christian matay sa sakit. Sabi niya, hindi ako naniniwala yung matay sa sakit. Nagpakamatay yung bata kasi, alam mo yung depressed? Ano yung bata? May depression. At ako naman, agree ako doon na may depression siya, kahit naman ikaw, alam mo may depression yun, di ba? Mm-hmm. Ako lang ang sinasabi ko na minsan kausap ko sigaw ng sigaw. Dahil sinasabi na hindi na kaya o nahihirapan na siya sa mga pakikisaman sa kanyang kapatid, sa mga pamangkin at bigas ng mundo. Alam mo si Christian mabuhay, hindi niya kaya harapin ang mga problema. Parang gusto niya may dumidepende siya palagi. Yun ang pagkakita ko sa niya. May bumabangon na problema, hindi niya kayang i-handle. Ang gusto... kayo ng matinding problema, sinabayan pa ng away matinding nyo. O ano na nangyari, lumaklak ng gamot. Lumaklak yun ang gamot, sabi ni Direk. O bakit hindi ko rin yung mga panglalait sa akin na Nandyan sa akin mga screenshot sa akin ng mga panglalait sa akin ni Christian. Nasa pero kinakaya ko. Oo. Yun nga, kaya nga sabi ko, mabuhay siya. Mabuhay kasi tingnan mo, hindi siya marunong gumawa ng problema. Sa totoo lang, ang problema niya, hindi niya makaya dahil naiwanan siya yung mga kasabay niya. Obsessed kaya siya kay Coco Martin, saka kay gusto mo screenshot ko ang mga pag-uusap namin, na obsessed siya kaya lang hindi ko na siya na sinasabihan, obsessed kang masyado kay Coco Martin at kay Christopher King. Obsessed siya sa dalawang iyon. Sabi ko nga sa kanya, may kanya-kanya tayong panahon. At saka hindi na pwedeng kumpara ang niya kay Coco Martin. Oo, parehong mahirap lang. Pero ko sabihin, may kapalaran talaga na may bukas kay si Coco Martin, friend, may alam ko ba't siya Mika? Huwag umano siya sa bakla. Kapit siya ni Brillante Mendoza kay Brillante Mendoza naman siya nag-start. Doon siya nakatutulong. Ay, yung mga kaibigan ni Direk Brillante Mendoza, yung production, yung kaibigan ko yung production. Ang dami ng kaibigan na sa production ni Brillante. Friend ko kaya yun. Sabi, alam mo friend, sabi sa akin. Kaya si Coco Martin, doon niya natutulog sa bahay ni Brillante Mendoza, direct sa anong tawag dito, Mandaluyong. Doon niya na uwi. Kaya ngayon,
kaya ko nabanggit dahil sabi mo, kinukumpara niya doon. Okay. Ang gustong sabi, magkaiba talaga sila. oo. Hindi pwedeng compatible. Ang ibig sabihin ba ni Direk Oposa, ako ay may kasalanan kung bakit nagpakamatay si Christian? Ay, hindi naman niya sinabi yun, friend, na ikaw ang dahilan kaya nagpakamatay. Kundi, sabi niya, nakadagdag pa yun sa mga sa depression ni Christian. O bakit ako, wala ba akong depression? Sabi ko nga lang ganyan, dahil ikaw din may depression ka rin. At saka, sabi ko, nakakaganti lang naman yung direct si Dobby ng pag-post kasi minsan nasasaktan natin siya sa sinasabi niya, no? Bakit hindi Mapagpatol, pinapatulan niya si Dobby. Sabi ko na ganyan. Hindi mo babae siya na pinapatol. si Christian baga, dapat lalaki siya. Kung talagang totoong lalaki siya, dapat hindi siya mapatol sa babae. Kasi mas lalong lumalala. 'Di ba? May asawa ka, alam mo 'yan. At may asawa rin si Direk Oposa. Alam niya 'yan. Pero si Christian hindi marunong gusto niya siyang palaging panalo sa away. No. Ayaw niya magpatalo, sa totoo lang. So, umpisa lang siya. Pero yung nakuha niya ng ugali ko, hindi na siya nagpapatalo. Kaya nga, yun ang sabi ko. Yung nakuha niya ng ugali ko na Palagi kayong halos pati, pinagbabati ko kayo noon. Oo. Sabi ko sa kanya, sabi ko, kaya alam mo, Christian, huwag mong papatulan si Dobby kasi lalaki ka. Pag sabi ko ng ganyan, alam mo ba kung makapagsalita ka? Kung hindi ka makapagsalita, sumisigaw-sigaw na siya, galit na galit, ang dami na sinasabi. Hindi ko kasi alam ng Kuya Eddie, ang pulot dulo. Ganyan, gumaganyan siya. Ay, huwag kang umiyaw, sabi ko ng ganyan. Nag-uusap lang tayo, malakas lang ang boses ko eh. Mas lalo pa malakas ang boses mo. Eh, ako talaga, likas na malakas ang boses ko. Magalit, matuwa, hindi ako pwede magsalita ng mahinahon. Palaging naka-hyper ang boses ko talaga. Pero siya, sumikipap siya. Pag mo siyang kakampihan, yung uto-uto mong friend, kanina ganyan. So, halos mangiyak-iyak sa galit. Sabi ko, ngayon naniniwala na talaga kay Dobby, sabi ko, na ganyan din yung paraan ng pakikipag-usap mo sa kanya. Kasi tingnan mo ako, sinisinghat-singhalay ko na, hindi mo na ako kaaway mo, mag-tone down ka, sabi ko. Kininto mo. Pinaanuhan mo, kinakampihan mo kasi babae yan, sabi ng ganyan. Galit na galit siya sa akin, dahil kinakampihan daw kita. Pero hindi kita kinakampihan, ha? Tanungin mo, sabi ko si Dobby, nirarapat ko rin kaya siya. Sabi ko, pag alam ko talagang ito nasa tama, nagsasabihan ko rin si Dobby, pero nakikinig siya. Tinatanggap mo yung mga sinasabi ko. Pero kung tama naman siya, at mali ako, itinigil naman nila, hindi friend, hindi ganyan, hindi ganito kasi yan eh. Ay, alam mo ba, yun kaya naniniwala na nga rin ako na kapag kayo talaga nag-argue, Travis ko siya sumisigaw. Galit na galit siya. Inabot kaya kami na 3 oras, 4 oras sa pag-uusap. Naikwento ba sa'yo ni Direk Oposa na pinagkaisa nila ako sa Facebook account niya? Hindi, ako hindi siya nagkwento dun. Gusto mo, i-forward ko sa'yo ang mga nila sa akin, ginawa akong katawa-tawa. Ako ang nag-open sa kanya ng bagay na yun. Anong sabi? Sabi ko ng ganyan. Sabi lang ang sagot na ganito. Sabi niya, alam mo hindi ako name drop doon sa post. Wala akong pinangalanan. Wala akong binabanggit na pangalan. Ang kaibigan mo, asyumera. Ina-assume niya na siya yun. Sabi ng gano'n. Well, alam mo, sa buong post ko, wala akong binanggit doon na Dobby. Sabi ng ganyan. Wala nga. Sino ba yung pigaanuhan nila? Di ba ako? Kasi nagpatol si Christian. Ako ang pinapatamaan. Sabi ko naman, friend, alam mo minsan, sa korte, pinatotoo na hindi mo pwedeng ikasuhan o sangkot sa isang krimen ng isang tao kung nakita mo naman na wala namang pangalan, hindi pinangalanan, wala kang binabanggit na pangalan. Pero kung ang pangyayari ay tukoy na tukoy sa'yo, at ang mga tauhan na gumaganap ay tukoy na tukoy sa pagkataon mo, sa buhay mo, o ay iisipin mo na ikaw, yung sabi naman niya, ang sagot niya, ay naku asumera lang yung kaibigan mo. Ina-assume niya na siya yun.
Pero ang totoo, O di meron pa pala si Christian na binabanggit maliban sa akin. sino naman pala yun? Sabi ko ng ganyan. Sabi, hugot lang yun, Ed. Oh, hugot lang daw yun. Hugot lang? O ano yung anong comment yun ni Christian na paano mo mamahalin ang ano ko daw ang paano mo mahalin ang ano. Ipo-forward ko nga sa yung screenshot. Yung kung sino ang pinapatamaan ni Christian. Ako yun. Bakit meron pa bang pinapatamaan si Christian? Sa iba? Yun ang sinasabi ko. O nang kinausap ko niya yung kay Christian, ang sabi niya, kasi binanggit ko yun lahat ng pag-uusap nila, pinoward ko sa kanya, na-screenshot ko yan, pinoward ko kay Christian, ang sabi sa akin ni Christian, past is past, yun lang ang sabi niya sa akin. Fast. Sabi ko nga ng ganito. Galit lang daw siya sa akin. Oo. Kahit naman ako, sabi ko ng ganyan. Kaya kung sa tingin ko ay kung wala ng pangalan ko doon sa pinupost niya, pero alam ko ang mga pangyayari at ang dinadaanan ng kanyang post ay tukoy na tukoy sa pagkatao ko at sa mga pinagdadaanan ko, i-assume ko rin na ako yun. Okay, ipo-forward ko sa iyo para ikaw na lang ang yung lahat na yun pa-forward ko sa iyo. Kasi pinorward ko yung kay Christian eh. Ang sagot lang ni Christian sa akin, past is past. Yun lang yun. Tapos yan ito, sabi niya ni Direk, ay paano naman, Ed, kung buhay pala si Christian? Sabi ko, ba't mo sinabi? Sabi, malay mo, palabas lang nila yan. Palabas lang ng pamilya. Sabi ko, anong rason, bakit magpapalabas ang ganyan? Ay, di ba ginagawa ng kaibigan na yan? Oras-oras kung anong pinupost niya tungkol kay Christian? O para matigil siya ng pag-post, palabasin ang patay. Kung sa tingin mo, pwede mangyari yun? O bakit naghihingi sa akin ng tulong yung kapatid? Kung ano yun? At di ba pinadalahan ka rin? Hindi naman niya sinasabi rin na 100% mali yung lumabas na ganong pagpapalabas sila ganong patay na meron pa mga abu-abu. May tarpaulin. I don't think so na yun. Hindi yun hindi yung gawa-gawa lang. Kasi lahat na hindi gawa-gawa. Pero hindi naman sinasabi ni Direk na yun ay gawa-gawa. Ay kung gagawa-gawa yun, wala namang problema Walang problema. Walang problema yun. Oo. Kaya nung sinabi niya yun, sabi ko, bakit hindi si Direk gano'ng nagulang pa? Hindi siya gano'ng nagulang pa nung malaman yung patay. O kahit si Peter, na may nanayang si Peter, bakit parang hindi na sila nagulang? Hindi nga nila ako pinalitaan. Ako ang nagbalita kay kay Peter. O ikaw ang nagbalita. Pero bakit hindi parang si Peter, hindi parang hindi nagulang? Alam niya na. Tapos si Direk naman, hindi rin nagulat. At saka bakit, isipin mo ha, di ba nandiyan siya sa Canada? Umuwi siya dito para sa pelikula nga. Ang sabi niya nga ay, yung nag-usapan nila ni Christian sa airport, hindi siya sinundo ng bata. Hanggang nakabalik ng Canada, hindi sila nag-kausap. Bakit parang baliwala lang sa kanya, parang hindi man niya hinanap. Bakit ganito, siyempre hanapin niya, alam naman niya ang lugar ni Christian, pupunta niya. At bumalik lang siya ng Canada na hindi magang niya hinanap. Diba? Sabi sa akin ni Christian, nandito niya si Direk Reno. Ang sabi sa kanya na may pelikula. Sabi ko, papuntahin sa inyo. Hindi niya na daw sinasagot. Hindi siya nag-reply. Sabi ko, bakit? Ayaw niya daw na kasi nga yung itsura niya. Oo, yan din sinasabi niya sa akin, kaya ayaw makipagkita. Ayaw niya kasi nga yung may tagyawat siya, mas maano ang kutis niya, at pumayat siya. Yan. Gusto niya munang magpagaling. Yun sabi niya sa akin.
Sabi ko nga, papuntahin mo dyan, baka may ano pasalubong sa'yo. Ay, hindi naman siya nag-comment. Ayaw niyang hindi daw siya nag-reply. Hindi naman pala ni Pamela Ortiz yung kilala ay kaibigan. Kumbaga hindi naman sila close. Nakasama lang siya. Naging magkaibigan siya. Dahil nagkasama sila. Pero hindi sila ganun ka-close. Kaya nga nung magsabi siya na, ay patay na, sabi ng ganyan. Nag-PM si Pamela sa akin. Iniyan niya ako kasi nakita niya sa post. Nakita niya mga comment na yan, sabi ng ganyan niya. Totoo ba? Sabi ko, yan, totoo bang patay niya si Christian? Sabi ko, magkaibigan ba kayo Christian? Sabi, hindi naman actually hindi naman kami ganun ka-close. Naging kaibigan ko lang siya dahil nakasama ko siya, sabi ng ganyan. Nakasama ko siya sa Agulo. Dapat pala may eksena pa may eksena pa palang kasi friend sandali kasi yung gustong ipalabas ni Direk Reyno kasalanan ko kung bakit namatay si Christian. Hindi naman ganun. Yun yung ano niya na kung dapat kausapin niya yung pamilya kung ano talagang kung ano ang dahilan. Huwag siyang na dahil sa akin yung kung buhay pa sana, kung ano. Dapat noon pa tinulungan niya. Kasi hindi naman ako mayaman. Sinabihan ko yung si Christian. Sabi ko, Christian, may may mga anak ako. Limit lang ang maitutulong ko sa iyo. Sabi ko sa kanya. Bakit hindi niya dapat, yung alam niyang may na walang trabaho si Christian, dapat tinulungan niya at mapira siya. Di ba? Anong nangyari? Di ba ako nag-ano sa kanya? Nung sabi niya sa akin, sabi ko, nasaan yung mga mo, yung magtulong sa iyo? Walang-wala siya. Yung time na nag-contact siya sa akin, nung unang-una, wala daw siyang kaibigan na matulong sa kanya. Wala. At nagsisi nga siya nung okay pa ang karir niya, sabi sa akin, wala daw siyang ginawa, barkada, inuman, yan. Inuman ang ginawa niya. May mga video kaya, walang ginawa mag-inom. Mga picture niya, walang ginawa, mag-inuman sila. Yung may nag-post nga, di ba na lalaki, yung nag-inom, para nag-inuman sila. Alin, yung nag-post doon sa wall ko? Oo. Parang nagaling sila sa pag-inuman, parang nakikita sila sa tambay. Iba baga ang mukha doon ni Christian? Parang lasing. Parang nangingitap. Iba nga ang mukha niya. Ibang mukha niya doon. Parang hindi siya. Oo nga, kaya nga, pinos nung kasama kaibigan niya. Sabi na, patay na pala siya. Sabi na gano'n. Nakano ba yan? Sabi na gano'n. Ano yun? Best friend yun ni Christian? Alam mo, wala nakakalam. Kahit mga best friend niya, no? Best friend niya. Wala na daw kasi silang kontak. Hindi na sila matagal na raw. Pero naging best man siya. Nung kinasal sila. Naging isa sa best man si Christian. At matagal na daw silang walang communication nga. At nakita babae na yung mag-asawa din na isang anak na babae na nag-PM din sa akin, sabi na gano'n. Patay na po pala siya. Sabi, kumpari ko po yan. Oo nga. Oo. Ninok ng anak ko. Lumalo pa siya sa binyag ng anak ko nung nakaraan. Ipadala ko po sa inyo picture. Nagpadala ng picture ng binyag. Pinadala sa akin. Sabi ko nga ng ganyan. Ang bababa ni Christian, kailan yan? Sabi, kailan lang yan? Wala pa yung 3 buwan, kuya. Sabi ng ganyan. Sabi ko, okay naman pala. Yung pumunta siya sa doon sumama siya sa akin, sa maputla na siya. Sabi nga ni Ate Ami, bakit siya parang may sakit. Parang maputla na siya. Saka wala siyang ginawa, matulog. Natulog lang siya na natulog sa Bicol? Oo. Palagi siyang natutulog. Ginigising ko lang siya kung makain. At binibigyan ko siya ng pagkain doon sa sa higaan niya, yung snack,
Kung ano. Pakaano niyan, gusto niya matulog ulit. Pagkakain tulog ulit. Oo, gusto niya, sabi niya, kasi masama daw ang pakiramdam niya. Kaya natulog ulit. May ano na kaya siya, may nararamdaman niya, kaya lang, hindi lang nagsabi sa akin. Ayun. Nagtutulog lang siya. Sa ilang araw niya doon, walang ginawa, matulog. Hindi nga siya nakipag-usap-usap sa mga kapatid ko. Yun lang pagdating. Palagi lang siya nakahiga. Natutulog. Oo. Siguro meron na siya nararamdaman, no? Oo, sabi nga ni Ate Ami, parang, sabi nga ni Ate Ami, maano daw maputla si Christian. Saka parang yung kilos niya, parang matamlay, parang may sakit. Nag-i-inject pala yan ng glutathione. Nagtitake siya ng glutathione. Sinabi ni Direk nga nung... Nag-i-injection siya ng glutathione. Yan ang hindi ko alam, pero sinabi ko nga yan, hindi kaya bukod sa tinitake niya, nag-inject pa yan. Sabi ni Direk, hindi ko naman nakita. Oo, nag-i-inject. Nag-i-inject ng yung mamabibing niya nga nagsabi sa akin, nag-i-inject daw yan, si Christian. Sabi ko, hindi ko yan alam. Sabi ko, kung alam ko lang yan, pagsasabihan ko yan. Nagpapaano daw, yung matapos may nagsabi pa sa akin na kaibigan niya, nag-i-inject daw ng glutathione, ang nurse daw ang yung kakilalang nurse, iyo ang yung napa-inject. Yung na-inject sa kanya ng glutathione. O yan. Saka malay mo, yung glutathione ay piki na bibili niya. Kaya nga. Oh. Tapos Tapos nagiinom pa siya ng herbal. Sabi nga nung kapatid, hindi na daw nagiinom nung gamot niya dahil may nagkumbinsi na yung sakit niya sa doon sa iniinom na herbal. Kaya hindi na iniinom yung maintenance niya. ayun lang. Oo, Iniinom pa rin ngayon. Tapos yung suporta lang. Dapat yung kanyang reserva. daw na hininto at nagpa-member nga daw doon sa herbal. Ano kaya herbal yun? Daw yun yung daw piginom ni April Boy na nagubaling daw doon si April Boy. Ano yun? Ano? Barley. Ayan, oo, yung barley. Oo. Barley. Kaya yung kamo ni April Boy, yan ang ininom niya. Oo. Maritoni. Barley. Kaya yan. Ilang endorser niya si Kuya Kim. Kasi niya si Kuya Kim umaling. Kaya yun, hindi namin iniinom ng maintenance. So, yan. Nalaman nila, hindi na nagiinom pala ng maintenance niya. Kaya, Hello? Nandiyan ka pa? Oo. Kaya, Baka pagkatapos sa pag-chat natin, mag-post ka na naman. ay, na hindi. Mo na naman, biniblame ka o Ay, hindi. Hindi. Hindi kasi niya. Hindi ako ma-post ng ganyan. Nasa Pilipinas ako, di ba? Nasa Pilipinas ka ba? Nasa Pilipinas ako, di ba? Kaya bakit ako ma-post? Nasaan ka ba? Nasa Pilipinas nga ako, di ba? Nasa Pilipinas ka na pala eh. Ano ba talaga? Ang sabi ko, bakit ako ma-post? Nasa Pilipinas na ako, di ba?
Ayoko mag-post. Ayoko Nasa Bicol ka na yata. Ayoko mag-post. Gusto ko na magbukas ng ibang Facebook account. Kasi, what's the point? Wala naman ako dyan na mga, yan, kakilala, na Akala mo, may kwento ako sa'yo. Nandiyan ka pa. May nakipag-usap sa akin. Akala ko kung ano lang. Pagkatapos, nag-ano sa akin na kababayan niya daw si Mystica. Tapos, sana daw matulungan ko siya. Tapos, nagda-drive ng kotse, tutulungan. Mas mabubuti pang buhay niya kaysa sa akin. Ano tulong daw? Padala daw siya ng perang tulong. Na hindi ko pa nga nakakausap. Na personal na kilala o na malang makausap. One time lang. O yun na nga. Anong tulong ang hinihingi? Pera nga. Pero nagdadrive siya ng kotse. Ayun. Grabe. Grabing sinabihan ko ng pasensya na, sabi ko, wala akong pera. Grabe. Ha? Nagdadrive ng kotse, tapos humingi ng tulong. Oo, grabe. I-screenshot ko nga sa at paano ko sa'yo, pabasa ko. At matawa ka. Wow. Grabe. Hindi ko nga siya nakakausap. Isang beses lang. Hindi ko nga narinig ang boses niya. Isang beses lang sa one time lang mag-message. Hindi ko pa naman siya na kababayan daw siya ni Mystica. Sabi mo wala na yan. Ha? Wala po. Ano sabi mo? Pangasinan siya kung gano'n, taga-Pangasinan. Ay, hindi ko man tinanong kung saan siya. Basta sabi niya sa akin, kababayan siya. Ngayon. Grabe. Ano pang sabi sa'yo ni Dira Coposa tungkol sa akin? Wala naman na. Ano yung sinasabi na pinagsisilosan ko siya? Hindi naman nagsabi pinagsisilosan. Okay. Hindi siya nagsabi ng tungkol din sa mga selos-selos. Ako nga nagsabi ng ganyan. Baka naman nagsiselos si Toby sa iyo, baka pinagsisilosan ka. Hindi niya ako sinagot yan. Bigla siya sumagot ng, ayun nga pala, na ginagawa ko dito na, actually malaya, bigla siyang kumanon. Hindi ko na inulit. Kasi parang ayaw naman. Ayaw na. Parang ayaw naman niya na pag-usapan yung Mas close sila ni Christian kaysa sa akin. Mas marami siyang alam kay Christian kaysa sa akin. Hello? May nagsabi baga sa akin, friend, na bakla daw si Christian. Ano naman ang paniwala dito? Ha? Ano ang take mo doon sa sinabi na yun? Naniwala ka? Hindi ko maano. Hindi mo malaman kung totoo, hindi. Kasi niya yun best friend niya. Hindi nagsabi? Oo. Sino? Hindi kalimutan ko ang pangalan niya. Best friend niya. Yung nag-post nga dyan ng picture. Hello? Oh. Sabi niya, hindi naman daw niya na yun. Hindi daw nagsabi sa kanyang bakla si Christian. Pero halata niya. Saka nagkwento daw sa kanya na may nangyari sa kanila doon sa isang yung
Nagkwento daw sa kanya si Christian na may nangyari sa kanila yung yung best man din. Kasi kasama niya sa cottage, silang dalawang sa cottage. Tapos may nangyari daw sa kanila. Kwento daw sa kanya ni Christian. Pero sabi, hindi naman anya nagsabi sa akin na bakla siya, pero halata niya. Kasi matagal niya nang kakilala si Christian sa Laguna. Halata niya. Ngayon, kasi tinanong ko siya, kaibigan mo si Christian, ano talagang ni Christian kung wala daw pinakilalang girlfriend si Christian sa kanya. Wala. Ayun. Ha? Bakit kaya wala? Iwan ko. Ayun. Kaya ayaw pala akong ni Christian i-public kasi marami akong malalaman. At ngayon, nagkontak ka sa akin yung kaibigan niya. Yun, sinabi sa akin. Kasi tinanong ko naman kung anong akala niya. Kung totoo bang, kasi sabi ko may nagme-message sa akin na may na bakla nga si Christian, kung yun. Yun sinabi. Ayaw niya nga sabihin kung ano. Kung ano lang daw yun, yun na lang daw yung alala, yung yung memory ko kay Christian, yun na lang daw yun. Pero sabi ko, gusto ko magkaroon ng peace of mind. Gusto ko malaman kung ano talaga si Christian. Kung talagang bakla siya o ano. Yun, sinabi sa akin. Yun. Ha? Hello? Hindi ko Hello? Nandiyan ka pa? Gano'n nakatagal? Ha? Nandito ako, bigla may pumapasok. Nandito pa ako, may pumasok kasi na tawag. Ano sabi mo? May pumasok na may nagpaparing sa akin. Kaya nawala yung messenger. Okay na. Nandito na, narinig ko na. Ano sabi mo? Ang sabi ko, doon sa sinabi ng kaibigan ni Christian tungkol doon sa, alam mo na. Oo. Nakatalante mo noon, nakaluwag ba sa kalooban mo, natanggap mo na, nakamove ka na. Naghinanakit ako sa totoo lang. Kasi, matagal ko na siyang tinatanong sa dyan. Sabi ko, gusto kong malaman ko ano talagang pagkatao mo. Kaya nga yan dyan kami nag-aaway. Gusto ko malaman ko ang pagkatao mo kasi marami ang nagsasabi sa akin, sa totoo lang. Nami-message sa akin, si Gary Santana, nagsasabi sa akin. Tapos, si Abby, nagsasabi sa akin, na siya. Kaya tinatanong ko siya. Kung sabi ko, para mailagay ko ang posisyon, kung saan ako lalagay sa'yo. Sabi ko. Ayaw niyang aminin. Ayaw niya. Sabi ko, matatanggap ko naman. Matatanggap ko naman kung ano ka. Sabi ko, gusto ko lang mag-amin ka sa akin. Para sabi ko, mailagay ko ang sarili ko kung dapat kong kalagyan. Ha? Para nababalansin mo yung sarili mo. Oo, para hindi na ako magusto sa kanya, di ba? Oo, kung alam kong talagang bading siya, di na ako magugusto. Bakit ako magugusto sa kanya na hindi naman siya lalaki? Para akong niyan. Ito, may mali ka rin doon eh. Oo. Pinapaamin mo sa kanya. Gusto mo Hello? Hello? Mo ba amin yun? Ulitin mo at naputol ka. Anong sabi mo? Kapalagay mo ba
Hinihintay mo kasi na ang hindi mo sa bibigyan, manggaling sa bibigyan na ang paggamit. At kung kailangan pang ipamit mo siya, kung nakikita mo naman ang katotohanan, kung ano yung nakikita mo, nagkasama na kayo, action speaks louder than words, di ba? Sabi nga na ganyan. Oo. Yung nakikita mo ay pangyarihan kaysa sinasabi. Kasi ang bibig pwede magsinungaling. Ngunit ang kilos at ang gawa ay kita, una na kita, hindi makapagsasinungaling. Ano ba nakita mo yung mga akasasyonga ni Manoy ay ni Manoy Abi? Yan ba ay yan ba ay nakita mo sa action? Na ano, na ayaw niyang palagi siyang tulog. Tapos yung ano, yung sinalubong niya ako sa ano, doon sa terminal. First time na magkita kami, hindi siya sa akin nakikiusap. Palagi siyang nasa cellphone at nagpanood ng TV. Hindi niya ako kinakausap. Yung pala nakikita mo, di ba? Ano siya yung... Ano siya? Iba siya. Dahil kung totoong lalaki siya, kakausapin niya ako na, oh, dubi ko, okay man, okay yung biyahe mo, o ano. Wala. May distance siya sa akin. At busy siya palagi sa cellphone. May nagtitek-dik. Ha? Kung gusto mong tukuyin, ano yung sitwasyon na gusto mong tukuyin, alam ko na kung ano yan. Ano? Yan yung minsan, yan yung hinahanap ng babae na maging caring naman minsan yung lalaki, diba? Pero kaya mo, first time yung makita, pero puro lang sa cellphone, dyan ang TV, cellphone, hindi na kinakausap. Alam mo, matabang, malamig ang pagtutungo. O, diba, siyempre, kung ikaw, babae ka, yan, ang treatment na lalaki, lalo first time yung makita, dapat excited, di ba? Hindi. Pero, hindi siya. Hindi siya excited. Nakakausap. Lagi lang sa cellphone. Oo. Nakakausap. As in, wala man lang pinasabi sa'yo. Wala. Wala. Ano ba mo? Ha? Isipin mo na siya isang Betty. Hindi talaga. Wala. Tapos, nagkakausap lang kami, yung makain yan. Pero pagkatapos niyan, pag nakaakyat na kami, wala. Nasa cellphone naman siya. Nag-usap mo kayo pagkakain dahil pinag-uusapan niyo ay ulam. Wala nga. Wala nung siyang walang Kaya nga, yan. Oh, wala. Tapos na yung chapter niya. Oh. Buhay mo. Ka na, turn to another page ka na. Kaya pag balik ko sa Facebook na yan, aalisin ko ng picture niya. Kasi na-confirm ko na mismo sa kaibigan niya. Oo. Na-confirm ko na. Ipalagay mo na lang kung ano yung sa palagay na makakapagbigay ng daan. Yun na, kaya lang, yun na nga, na alam ko na kung bakit malamig siya sa akin. Kasi hindi niya, sabi ko sa kanya, kung mahal mo ako, sabihin mo gusto ko marinig. Hindi niya masabi. Sa text lang. Hindi niya masabi. Oh. Kaya nga. Hindi niya masabi na di pa nag-ausap kami o nandoon na kami ha. Hindi niya masabi. Oh. Hindi niya. Kaya nga, yan. Mag-iisip ka na lang dyan. Kaya, kaya sa tingin mo, yan na makakapagpalubag. Yan. Magpipindahan para kalimutan mo. Eh, yun ang isipin mo. Yun ang nasa mindset mo. Yun na nga na. Yan ang kalimutan. Yun na nga nagkaroon ako ng hinanakit kasi 16 months sinago niya sa akin ang pagkatao niya. Kaya pala, ayaw niya akong ibulgar. Ayaw niya. Sa akin, sa mga manunulat, sa mga taga-showbiz, may nagsabi na rin sa akin. Sinabi na, pero ayaw ko nga sabihin sa iyo dahil nasasaktan kapag sinasabi mo. Oo. Kung awa kaya ayaw maniwala. Ayaw kong, anong sabi, marami na nagsabi sa iyo? Ang marami na nagsabi. Hindi pa kita kilala. May nagsabi na bading siya? Talaga? Oh, may nag-ano na. Dahil, yun ang pinaproject mo sa isipan mo eh. Ang
kumbaga, ang paglalamangan mo sa sarili mo siya isang isip na lalaki. Eh, sinabayaan lang kita sa ano mo. Oo, hindi nga. May aminin din ako sa'yo. Ano na yung aminin mo ngayon? Aminin na tayo ngayon. Hindi, ano yan? Hindi naman ako nakipag-ano sa kanya. Alam ko naman yan. Tapos, Hindi. talaga. Hindi. Naiikot-ikot ko naman yung mga sinasabi mo. Ayoko na sabihin. Oo. Talaga naman, hindi ako naniniwala talaga. O hindi. Hindi nga. Ayaw niya. Nano nga siya. Nalayo nga siya sa akin. Di ba sabi ko sa iyo niya? Ayan, ikaw nagkamali ka. Sabi pag lumalapit, nanganga ka. Ha? Ano sabi mo? Sabi mo pag lalapit ka, nanganga ka. Anong nanganga? Pag nasabi mo ngayon. Hindi. Nangani ka lang pala. Na ano? Kala ko nagnanganga ka. Hindi, ang sabi ko, pag nalapit ako sa kanya, yung nga, di ba, sabi ko, gusto mong sabihin, dinakap ko siya. Di ba, sabi ko sa tinutulak niya ako? Oo. Oh, kaya nga mahirap, kaya nga hindi ako naniwala yung sinabi. Hindi, sinabi ko lang yun. Pero hindi, hindi. Kasi sinusubukan ko nga siya, kailinakap ko siya, kasi gusto kong malaman kung talagang yung mga pagsasabi sa akin na bading siya o ano. So, sinubukan ko siya. Talagang inaayaw niya. Dapat, di ba, pag inakap mo, mayakap siya. Hindi. Hindi niya ako ninakap. Inaano niya ako, siniko niya ako. Alam mo ba ang siniko? Oo. Yung ano mo ng yung elbow mo, nagaganyan. Kasi nakatalikod siya at dinakap ko siya. Inaano niya ako na umalis ako. Saka yung natulog kami sa gabi, malayo siya sa akin. Oo. Takot sa'yo. Oo, malayo talaga siya. Yun, doon ako nakahalata. Saka ayaw niyang mag-uusap kami, ayaw. Wala nga, palagi siyang tulog. Yun lang, ginising ko siya para kumain. Yan, pagka tulog na naman. Kadoon ko na, yun ang mismong kaibigan niya na nag-ano sa akin, na nagsabi na ganun siya. Doon ako naniwala. Kasi kaibigan niya mismo, best friend niya yun. At nagkwento nga sa akin na nakipagrelasyon siya sa lalaki. Yung parang one night stand lang. Nagkwento daw sa kanya na may nangyari sa kanila. Kasi magkasama sila sa isang ano ba yun? Yung cabin. Oo. Kasi yun sa kasal. Pero hindi na sinabi sa aking bakla. Pero halata ko naman na ano siya. Kasi kilala, matagal na sila magkasama. Kilala niya kasi sa kilos, sa salita, alam niya. Kaya, natanggap ko na. Iyon lang pala ang cue, yung malamang kung galing sa mismo sa kaibigan niya. Naniwala na ako. Kaya nasabi ko sa'yo, unti-unti mo makakalimutan. Oo. Ang ko lang, masakit ang loob ko, sa totoo lang. Dahil nagtinago niya sa akin. Alam mo, friend, ganito yan. Pipinira sa lalaki ang umaamin ng kasalanan. Halimbawa, asawa mo. Nagdududa ka ng asawa mo. May kapit. Sa palagay mo kaya, aamin mo sa'yo? Hindi. Hindi yan the more na pinagsususpetyahan mo siya, the more na magkatago. Oo. Yan. Mahayag sa'yo lahat. Diba? Ganun lang yan. Kaya huwag mong asahan, sabihin mo, inaantay mo na magsabi ng galing sa bibig. Nako, huwag mo nang asahan. Kung obserbahan mo na lang sa kanyang kilos. Yun nga, inobserbahan ko siya. Inobserbahan ko siya yung...
Yung mga ano ko, yung ayokong tanggapin na ano, yung sabi ni Kentucky Fried Chicken, kilala yun ni Christian. Oo. Kasi bakit nakapagsabi ng ganyan na ano niya? Oh. Kilala yun. Kilala yun, kaya lang, Poser lang siya, poser lang. oo, kilala yun. At malay mo, kung naging boyfriend yun ni Christian at inayawa na siya ni Christian. Oh. Ganun yun. Kaya pagbalik ko sa Facebook, na ano, aalisin ko ng picture niya. Doon sa ano ko. Kailan ko kaya makikita yung sinasabi? Gagawin ko na yan kasi alam ko na. Alam ko na. Pag yung naano na talaga ako, ialisin ko. Alisin ko na. Ano yan? Very soon or as long as my feelings, ano? Kasi nga may kwento ko sa iyo. Bukat pakalawa, nakita ko sa Facebook mo, inilis mo na mga picture niya. Aalisin ko na. May aalisin ko na. May nagkukontak sa akin na sa totoo lang, na nagkukumusta sa akin. Alisin mo na, tama lang. Kasi wala naman na siya. Saka isa pa. Alisin mo na yan. Saka isa pa, napatunayan ko na hindi naman siya lalaki. Lalaki rin ang hanap. Oo. Yan ang sabi sa akin ni yung dating manager niya. Sinabi niya sa akin din na na talagang marami daw ang nagsasabi. Handle niya, yung mga nag-handle sa kanila, alam nila yan. Alam mo naman ang mga manager at saka mga manager mabilis tumulog yan. Si Abi nga alam. Si Pete Ampulokyo. Alam. Oo. Si Gary Santa Ana, alam. Si Peter, alam. Ayaw lang, siyempre. Ayaw niya lang sabihin sa akin. Ayaw niya lang dahil ayaw niya lang masabihin. Pero alam kong may alam siya. Kasi sabi sa akin ni Gary Santa Ana, imposibleng hindi niya alam. Ay niya yan. Kilala niya yan. Yun nga sinabi ko sa kay Christian, nung nagkausap ka kami. Bakit nagsalita ng si Gary Santa Ana? Sabi niya, halip na sagutin, ang niya, sinabi niya, nirespakan niya si Gary Santa Ana. Sabi niya, punyetang manunulak na yan, Kuya Edwin. Gahaman yan sa pera. Pag sinulat niyan yung artista, madaling araw pa lang sinisingil. Halimbawa daw, si Vilma Santos, sinulat daw Gary Santa Ana. Madaling araw pa lang, nasa gitna yan nasa gitna ng bahay ni Vilma Santos. At sasabihin na raw yan, sinulat kita eto tapos nangihingi na ng bayan. Ganyan yan, ikagahaman sa pera. Katulad sa iyo, di ba? Magkano na nakuha ni Gary Santa Ana Oo, sa iyo? matagal na. Kaya nga. Kaya ngayon, may siya. Tama sa bagay na yun, tama yan, may point yan si Christian. Ang ko lang sa kanya, yung nagsabi siya sa akin ng totoo, na kung siya, para nailagay ko ang sarili ko, sinabi ko naman sa kanya, Christian, walang problema sa akin kung bakla ka. At least, hindi ilalagay ko na sa tama ang sarili ko. Hindi kita ka pwedeng mahalin kasi bakla ka. Pero magkaibigan pa rin tayo. Oo. Sinabi mo kasi yan hindi talaga yun aamin. Tingnan mo ha. Sabi mo, Christian, aminin mo lang na bakla ka. Hindi na kita mamahalin. Aminin mo lang para mailagay ko sa sarili ko, hindi na kita mamahalin. Anong sasabihin ni Christian sa sarili niya? Lalo siyang magdidinay at lalo niya hindi aaminin. Bakit hayaan niya kung mahalin siya? Bakla naman pala siya. Bakit hayaan niya kung mahalin siya? Na hindi niya naman ako kayang mahalin. Di ba unfair yun? Unfair talaga. Pero ito ang sagot sa tanong mo. Bakit hindi siya umamin? At pag inamin niya ay ikaw ay aayaw na dahil ayaw mo sa kanya. Sa palagay na kaya aamin si Christian, hindi siya lalo aamin. Kasi ayaw ka Bakit? Sa nakabuhayan si Hawkins.
ang kumusta ng Bangko de Oro. Ay, sinabihan ko naman siya na maano pa man din ako sa kanya mapadala. O kahit sinabi mo yun na umamin siya, mapapadala ka pa rin. Hindi talaga ano yun. Magkakapitpitan lang kayo ng hindi yun na ano. Kaya nga, pero yun. Kaya nga niya sa post mo, na sinasabi mo na yung condo niyo ay pinupost mo, nasabi ng gano'n ni Christian, sabi, kahit na nakikita ni Loco, ang dami-dami mo nasasabi sa akin. Ha? Sabi niya doon sa kanyang message sa'yo na pinost mo, kahit kailan lubing hindi kita niloko. Ano sabi ng mga nakabasa? Tinipingin ako. Hindi daw siya niloko. May pinakwartahan nga lang siya. Sabi ng gano'n nila, hindi nga sasabi ko. Malalapit sa'yo, malalapit sa akin, malalapit sa Christian. Makakilala mo, kakilala ko rin. Kakilala niya. Ang dami-dami mong kakilala, nakakilala ko rin. Ang dami mong ka-mutual sa akin. Kaya, siyempre, mas matagal na nila kasama sa katulad yung wala na ako sinunod. Tatayo na ako. Kaya alam nila. Maraming nakakaalam sa showbiz. Kaya pala ayaw niyang ibulgar na kasi pag iyon na magtatawa ang mga tao. Marami pa rin ng sinulit. Marhay ka pa nga ni kay grabe wala kami sinulit nung naubusan ako. Ano ba yan? Di nga ako ngayon. Sinulit sa pantay. Sinong hiniingihan mo? Sabi ko, pagbigyan mo kami ng sinulit. Akala ko may kausap ka na naubusan ka ng sinulit. Oo, naubusan talaga kami ng sinulit. Kasi priority yung piping. Ako. Kaya sabi mo, ako pinapangarap ko rin yan na makita ko sa wall mo na wala ka nang binabanggit at pinupost. Alisin ko na yan. Alisin mo na siya, friend, kasi wala na siya eh. Ibalik mo na lang sa alaala mo, pero hindi ibig sabihin na ipopost mo from every now and then, pinupost mo pa rin. Ikaw na rin na nagsabi, wala naman nangyari sa inyo. Wala. Minahal mo, pero bakla naman pala, tayo naman ang bakla. Ang mga bakla kasi kaibigan mo lang dapat, hindi mo dapat mahalin. Iyon nga. Kasi ang dami mong kaibigan bakla kaya. Ayun nga, pero nangligaw siya sa akin. Ako isa sa mga kaibigan mong bakla. Ano na nangyari sa atin? Ang gusto kong sabihin, nangligaw siya sa akin. Nag-ano siya sa akin na lalaki siya. Nag-propose siya at nag-disguise. Oo. Ang tawag yung proposing and at the same time as disguising. Oo. Alam ba yun? Di ba? Yun. Nag-ano siya sa akin. akin. Kasi nga ito, lahat ng katanungan mo yan, friend, ang sagot lang dyan ay isa. Kabuhayan Showcase. Nakakalungkot lang, pero siyempre, mahal naman natin si Christian, bilang kaibigan natin. Pero, yun naman ang realidad talaga. Di ba? Oo, tama. Lalo na nung sinabi mo na yung mga huling hiningi niya ay inipon niya sa cabinet. Natouch kaya ako doon. Oo nga. Yung mga huli mo palang padala, inipon niya sa cabinet at nung mamamatay na siya, sinabi niya sa ate niya na may pera ako dyan sa cabinet. Pag mamatay ako, kunin mo. Di alam niya na. Pagkasabi niya, namatay na siya. Di ba? Parang alam niya mamamatay na siya kasi sabi nga ni Direk, alam mo Ed, kaya si Christian nagsabi ng ganon na pag ako namatay ate, may pera dyan sa ilalim ng cabinet, sa mga lagay ng brief ko, kunin mo dyan. Alam mo kung ba't niya nasabi yun? Mm-hmm. Kasi pagkatapos niyang sabihin yun, lumaklak na daw siya ng gamot. Hindi pa. Yun ang nangyari. Hindi pa. Yun na nga. Pero hindi pa ang nagsabi niyan sa akin. Hindi. Ang nagsabi niyan sa akin, si Mama Bibing niya. Hindi alam ng kapatid niya. Yung Mama Bibing niya. Yung Mama Bibing niya, nagkwento sa akin at nagtawag na sa kanya si Christian. Na nagsabi sa kanya na pag namatay na siya, iyo daw ATM card nandoon sa ilalim ng, nandun sa cabinet. Kahit maliit.
Narinig mo sigaw ko, may Oo. kasama ko sumigaw. Nandoon daw sa cabinet. Thursday yun. Diba? Oh. Kaya planado yun, magpapatiwakal na talaga yun siya. Ano yun? Baka- 15. 14 sinabi doon sa mamabibing niya. 14. February 14, sinabi sa mama bibing niya na may pera siya sa ilan ng cabinet. Oo, yung ATM card. Cabinet tuloy. Oo, Bisaya, 14 yun. Pakatapos daw, na 17, yun na daw, Namatay. nanghihina na si Christian. Naglagay na nga daw ng diaper. Kasi hindi na makapabanyo. Sino naglagay ng diaper? Siya mismo naglagay ng diaper kasi hindi na siya makapabanyo. Nanghihina na. Mahina na. Si Christian naglagay ng diaper sa sarili niya? Oo, kasi nga hindi na makapabanyo. Mahina na nga siya. Oo. Kaya na nga hindi na siya natutulog. Malamang nun, friend, lumaklak na ngayon ng gamot. Pagkalaklak niya ng gamot, naglagay siya ng diaper kasi hindi siya makatayo, hindi na makabanyo. Oo. Grabe. Alam mo, siya rin ang pumatay sa sarili niya eh. Sa totoo lang. Palagi kaya yan nagsasabing mabuti pag mamatay na siya. 16 months, naririnig ko yan. Sinasabi niya rin yan sa akin na pagod na ako, Kuya Edwin, gusto ko na pahinga. Ang sabi niya sa akin, Napakaduwag mo sa problema. sabi niya sa akin na bakit daw siya linagay, sabi niya sa Mama, bakit linagay mo ako sa ganitong sitwasyon? Na ganun daw. Tapos, umiyak daw siya, tinatawag niya yung mama niya, napunta siya doon sa puntod, ganun. Na-stress na daw siya sa buhay niya. Yun. Na yun daw mga kasamahan niya, mabuti na ang buhay, ganun. Siya daw walang nangyari sa karir niya. Naku, hindi siya nagsika. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, 1994, nagpasok ko sa pag-artista, hindi ako nabigyan ng chance, nalukulin ako, babae pa ako. Sabi ko, ikaw nasa showbiz ka na. Sabi ko sa kanya, may pangalan ka na, ipursige mo na lang yan. Sabi ko, may mga panahon na may talaga, may kanya-kanyang panahon para sumikat. Oo. Ay nga siya, obsessed siya kay Coco Martin saka kay kay Christopher King. Palagi kaya yan pa nag-uusap kami kanya, palagi Christopher King. At Tama ba yan, term na ginamit mo? obsessed, oo. Obsessed siya. Obsessed siya kay Pagkakaintindi ko pag-obsess kasi, naloloko ka naloloko ka sa taong yan. Hindi, ang gusto niyang ang obsessing tao. Gusto ko maging katulad niya. Gusto kong maging ganyan lahat ng buhay niya. Gusto ganyan. Ganyan yan. Ganyan ang obsess. Gusto niyang maging katulad ni Coco Martin, yung career ni Coco Martin, yung kasikatan ni Coco Martin, gusto niyang mapaganyan, at ni Christopher King, ganyan. Yan ang obsess. Anong oras na dyan? Dito? Bakit? Natagalan ka sa pagsabi ng oras nung kasi nasa Bicol ka. Wala nga ako sa Bicol. Ang sabi ko nga, wala ako sa Bicol. Nandito pa ako sa Canada. Anong oras na dyan? 1:20 na nga. Dito? Linggo. Ay, Monday ng madaling araw. Wala pa ako sa Pilipinas. Linggo pa lang dyan. Lunes na dito sa amin. Oo nga. Nauna kami ng... Sinabi ko lang yun na nasa Pilipinas ako at gusto kong malaman kung sino yung mga taong iyon na ma-message sa akin. Na hindi sa akin nakakakilala dahil nag-post ako na sa Pilipinas na ako. Yun. Kailan ang flight mo? Pa. Na kuya na yan, mga June, ganyan. Iko-contact na lang kita. Matagal ka pa pala. Ay, hindi na, kaya nga, gi-impake ako.
Tapos na ang tapos na ang Holy Week, mabalik na naman ako sa pag-iimpake ko. Tutuloy mo pa ba yung Hindi lobby mo? Yung indie film? Kung may time, pero gusto ko munang ayusin ang buhay ko. O gusto ko munang ayusin kasi nga sa totoo lang masakit ang loob ko kasi nga gano'n na pinamahal yung ang ginawa ni Christian niya yung nangligaw siya sa akin para mahalin ko siya. Patapos kaya nga nag-doubt ako, 'di ba? Nagda-doubt ako. Sabi ko kung ano ito, kung minahal ko siya pero may doubt ako. Na ano ba ito na na-confuse nga ako. Kung ano. Napansin sabi totoo ba ito? Oo, kasi kasi nga nagsasabi siya sa akin pero hindi niya naman masabi sa akin sa personal o sa nag-uusap kami niyan sa sa telepono. Sige, tanggalin ko lang headset ha. Oo. Masakit na ng tainga ko sa headset eh. Oo. Nag-uusap kami sa telepono. Ganito, wala siyang nasasabi. Ang nasasabi niya lang tungkol sa career niya. Wala siyang nasasabi, Dobi, mahal kita, wala. Ang niya, gusto niyang katulad kay Coco Martin, kay Christopher King. Gusto niyang magkaroon siya ng CD light. Kaya nga pinupursige ako noon, kasama pa si Peter noon, na pupursigihin ako. Kaya ako yung at pinupursige ako masyado. Di ba? Ilang beses na ako naloko o na ano ito? Mahal ba ano ba talagang sadya nito sa akin? Talagang lang o ano? At pinupursige niya ako. Na inaano pa nga niya, sabi nga sa akin noon na ipadala ko ang pera sa kanya para makaproduce na siya ng CD light. Ay doon na ako na bago ang iba, sarili ko muna. Kasi palagi kong inuuna ang iba, 'di ba? Hindi ko malang inaano ang sarili ko. Sabi ko, kung gusto mo mag-produce ng kanta, tayong dalawa. Tayong dalawa yan sa ayaw niya, gusto niya sarili niya. Ayaw niyang mag-share kami. Ayaw niya akong isama sa CD niya. Gusto niya solo lang. Yun. Ayaw niya akong magawa ng kanta na kaming dalawa sa isang CD. Gusto niya siya lang. Yun. Nagduda na ako. Doon ako ano ba ito? Saka gusto niya talagang na ako na sinabihan ko na siya na hindi ako ma-produce. Ayoko. Ano ba yan? Puro ka Gusto niya pero ayaw namang umano. Kaya naman ako ayaw Ano ba yung Ay, sabi ko sa kanya, gusto niya mag-produce ng gusto niya ako mag-produce ng kanta niya, CD. Ang sabi ko, kung gusto niya kaming dalawa, ayaw niya. Gusto siya lang magkaroon ng CD light. Ayaw niya akong kasama. Oo. Yun na nga. Dapat na papagtagni-tagni mo na yung mga nangyayari. Yung mga kaganapan mula dyan. Ang manunulat, di ba? Kahit hindi sinasabi, nakikita mo palang isang bagay. Alam saka mo ikaw naman nagsusulat ka rin, dapat alam mo na yan. Oo, nagdududa nga, pero ayokong tanggapin. Alam mo kung ano na yon. Ayokong tanggapin nga. Nag-denial ako na sabi ko, ano ba ito? Ayokong marinig ang mga bagay na ayoko talagang maano. Tapos, sinabi niya, nagsabi ko, gusto ko sa mag-produce talaga.
yun, dinidiscourage niya ako. No. Hindi niya ako sinuportahan, sa totoo lang. Discourage niya ako sa ko ng indie film. Yun. Pero yung huli na, yun, nag-usap nga kami niyan. Oh. Yung indie film. Saka gusto niya akong umuwi. Yung may sakit siya at agalagaan ko raw siya. Ay, hindi naman ako basta-basta makauwi. Gusto niya umuwi ako February nga, Dubi, umuwi ka na, sabi niya. Parang hindi na ako makapaghintay sa'yo. Sabi ko, hindi ako basta-basta makakauwi kasi inaalagaan ko si Papa. Saka may mga anak ako dito. Pero naka-schedule kaming umuwi. Sabi niya, sana nga maabutan mo pa ako. Ipagdasal mo na lang ako. Yun. Saka nararamdaman ko niya, madali na akong mamatay. Diyan kayan sa pinag-uusapan namin. Gusto mo i-screenshot ko, padala ko sa'yo. Nararamdaman niya daw. Sabi ko, kang una, sinasabi ang parang pa-baby naman to. Sabi ko, ganito palagi. Ang mga, anong iyan? Parang Pero, later on, na-realize mo na parang totoo na pala. Oo, totoo na kasi. Pa-baby lang nung una. Pero totoo pala. Kasi ganyan yan palagi eh. Mabuti pang mamatay na ganyan. Mabuti daw ganyan na. Sabi ko, wag ka nga magsalita ng ganyan. Palaging sa 16 months wala akong narinig. Palagi na lang sa kanya kamatayan. Sabi ko, lakasan mo ang loob mo. Sabi ko sa kanya. Sa tingin kasi niya, doon lang sa kamatayan, doon lang mapapahinga ang isip niya. Duwag nga siya sa pagharap ng mga problema, yun ang tingin ko. Puro complain, di ba? Hindi ba niya iniisip? Meron pa nga mas higit na nahihirapan kumpara sa kanya. Yung nga, sabi ko sa kanya. Siya, sarili naman niyang binubuhay niya, di ba? Oo. Tapos, kumikita naman siya. O ano ba't nadidepress siya? Ay, hindi natin alam. Baka meron pa siyang baka may problema siya doon, friend, Baka meron siyang nabigo. Baka may nabigong boyfriend. Iwan ko nga. Sinasabi mo na nagka-ispadahan. Baka naman yun nabigo. Yung baka minahal niya. Group. Ito lang ang masasabi ko, ang suma total dito, friend, ganito lang yan. Ayaw niya ng hotdog. Ayaw niya ng biyak. Hotdog nang gusto niya. Totoo. Na-realize ko na. Kasi nakasama ko siya eh. Oo, ganun lang. Alam mo, pinadalahan ko siya nung sa totoo lang, pinadalahan ko siya hindi pa ko masyadong, hindi pa ko masyadong, yung mataba. Pinadalahan ko siya ng picture ko, yung legs ko, na nakahiga ako. Wala siyang comment. Kasi tinitesting ko nga. Yun na. Samantalang yung ibang indie film actor na nakita yung mga post kong mga sexy kong picture noon, nag-message sa akin, naghihingi ng mga iba pang mga picture. Pero siya, walang comment. Kasi nga tinitesting ko siya. Wala siyang comment doon sa nga pinadala ko ng yung picture yung pinadala ko sa kanyang revealing kong picture kasi gusto kong malaman kung ano ka ba, kung ano. Hindi niya inignore niya. Parang wala siyang nakita. Yun na yun. Kaya lang ayaw ko aminin. Tapos siyempre, minahal ko siya. Pero ngayon, ko na Dubi, katangahan mo. Bading ang minahal mo. Yan. Kaya mahirap din. Kaya, at least, natuto na ako. Nagbigay siya sa akin ng aral. Tama. Oo, binigyan niya ako ng aral, mga Yun lang at siya, nagtago siya ng pagkatao niya. At least, natuto na ako. Someday, kung may dumating pa, na na-educate na ako, na hindi basta padalos-dalos. Na magusto sa isang tao. Yan ang natutunan ko. Yan. Na ako kasi hindi ko nga ini-expect na
na ganyan mangyari, na na ano, sinabihan, matagal na akong sinabihan ni Gary Santa Ana, dabaklaan niya yan. Kaya lang, inaaway ko pa si Gary Santa Ana. Inaway mo pa talaga. Oo man, inaway Oo. Kasi nga, in denial na. Oo, inaway ko. Kaya yan. Nagalit pa nga ako kay Gary Santa Ana, sabi na bakla. Bakla si ano. Bakla si Christian. Yun. At matagal niyan sinabi sa akin, no, bakla. Kailang ayokong aminin. Siyempre, nagbulag-bulagan ako noon eh. Kasi, sabi ko, kung bakla ito, bakit mangliligaw sa akin? Bakit mangliligaw siya sa akin, oh, na ilang beses, oh. Yan. Kaya lang, yan pala. Kaya nga sinusubok ko siya eh. Kasi marami na sa akin nagme-message noon. Tapos, ko sa kanya, isasabi ko sa kanya kung totoo yun. O, doon nag-iaway kami. Ayaw niyang aminin. Pero ngayon, ko na. Minsan, nag-iisa ako, kinakausap ko siya, na bakit tinago mo, sana hindi ako napamahal sa'yo. Kaya ko naman. Hindi sana ako, yung baga, dapat alam niyang minahal ko siya. Sana hininto niya na yun, Dubi, wag mo akong mahalin kasi bading ako. Di ba? Kasi wala, hindi naman. Pero hindi naman niya, hindi niya yung aminin. Di ba, di ba, napakasakit noon. Na, ngayon sa totoo lang, nagsisisi ako, friend, na minahal ko siya. Kasi, kaya nagbigay na nga leksyon sa akin. Sa sunod, ingat na talaga ako. Hindi na ako padalos-dalos sa pagmaano na hindi na. Hindi na talaga. O ganun talaga. Kaya natuto na ako. Kasi, ayokong mangyari ulit ito. O, pag nalaman to ng ng ex-boyfriend ko sa Pilipinas, tatawanan ako. Kaya nga. Kaya nga dapat, mo na yung pagpo-post, tigil mo na. O, pati yung ex-husband ko, pag nalaman na kasi, tatawanan din ako. O, di ba? Kaya nga. Na pinagpalit po pala niya sa bakla. O, di ba? Kaya, napakasakit sa totoo lang. Kung siya sa akin, nag-amin siya sa akin, matatanggap ko naman. Kung nag-amin talaga siya sa akin, sa totoo lang, matatanggap ko naman yun. Kaya nga lang hindi, di ba? Kasi alam niya, nag-amin ako sa kanya. Sabi ko, Christian, may 3 akong anak. May naging ex-boyfriend ako dyan sa Pilipinas. Pero hindi ako divorce. Sabi ko, ma-divorce ako kapag na-meet ko na ang lalaking papakasalan ko talaga. Yan. Kasi ayoko mag-divorce na tapos mapakasal ako na padalos-dalos, pagkatapos hindi naman pala nagkamali ako. Yan ang magkamali na naman ako. Tingnan mo, nagkamali naman nga ako. Di ba? Oo. Nagkamali ako. Ganun na. Amin ko na yan, nagkamali akong Mabuti na admit mo. Oo, yan nga, sabi ko, naghinanakit ako. Yung sa totoo lang, aminin ko sa iyo, yung pagmamahal ko kay Christian, napalitan na yun ng hinanakit. Nung sinabi sa akin nung kaibigan niya, na para na rin yan. Na yung kaibigan niya, yung best friend niya, na may na silang dalawa sa cabin, na magkasama at may nangyari sa kanila. O yun. 2010 yun. Nangyari. Nasaktan ako. Wala ka maliit na sinulid yan, Che? Oo. Nasaktan ako. Anong oras na dyan? Alas 2 na. Oo. 1:30. Okay lang. Alas 2 na. Okay lang. Matulog ka na, friend. Alas Hindi 2 na. pa. Pag alas 2 na. Hindi pa naman alas 2. Bababa na ako. Magkakape ako. May iwanan ko ang telepono dito sa taas. Sige.
Oo, kasi para makapagpahinga ka, hapon wala ka rin tulog, magparakwentuhan din tayo. Oo, sige, salamat. Matulog ka na bukas, bukas magkwentuhan na naman ulit tayo, ha? Oo, sige, salamat. Sige, for the meantime, matulog ka, Oo, okay, Matulog okay. ka para okay. Kumusta lang kay Papay, ha? Oo, sabihin Saka sa ko. mga anak mo. Oo, okay, Oo, salamat. Okay. O at least ngayon medyo nakaka-move on ka na at nakakangiti. Oo Mabuti yan. naman. Oo. Madali na. Okay, bye-bye. Okay. Thank Okay, you. bye-bye. Okay, thank Okay. you.